Ang isa sa mga lalaki sa karamihan ay nagsisiguro sa lahat na huwag mag-alala, dahil kasama nila ang prinsipe, at ang iba ay sumasang-ayon na si Prinsipe Raymond ang bahala dito. Pumayag naman ang isa sa mga lalaki at nahihiya dahil lahat sila ay nagdududa sa kakayahan ng prinsipe. Hindi nila pinansin si Rao at nagtungo sa Raymond's Clinic, pinupuri ang prinsipe at nais na mabuhay ito ng mahabang buhay. Samantala, ipinaalam kay Raymond na ang skill of the Savior of Slums ay na-activate na. Siya na ngayon ay may ganap na impluwensya sa mga tao ng mga slum at nagbibigay ng pakiramdam ng katatagan sa mga nab-alisa ng mga tao ng mga slum. Lahat sila ay nagtipon sa labas ng klinik dahil gusto nilang magpahinga at magtiwala sa prinsipe, at hiniling na iligtas niya muli ang Bay Region. Habang nasa loob ng klinik ay tinakpan ni Raymond ang kanyang tenga at nagtataka kung bakit malaki ang tiwala nito sa kanya, dahil wala man lang siyang masiguro. Mayroong iba't ibang mga epidemya sa mundo, bagaman ang ilan ay natukoy na. Gayunpaman, ang latency sa isang salot ay naiiba sa uri at kalikasan mula sa mga nasa lupa. Nangangahulugan ito na maraming sakit ang lampas sa kaalaman sa medikal. Kaya hindi sigurado si Raymond kung malulutas niya ang mga ito. Gayunpaman, naisip na ng mga residente ng mga slum na makakahanap siya ng solusyon para wakasan ang epidemya. Sinumpa niya ang kanyang kapalaran dahil natatakot din siya sa isang epidemya. Alam niyang siya lang ang healer sa rehiyon, kaya kailangan niyang alagaan ito. Ngunit pinag-isipan niya kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang lumitaw ang quest, na nagtuturo sa kanya na pangalagaan ang misteryosong epidemya na kumakalat sa mga slum, at ang kahirapan nito ay katamtaman. Inilarawan ni Quest na isang hindi kilalang salot ang nagngangalit sa Bay Region. Kaya dapat ay pinaliit niya ang mga nasawi at itigil ang salot. Ang tiyak na kondisyon ay kailangan niyang ihinto ang salot na may kaunting casualty, at bilang gantimpala, ibibigay niya ito ng 2 beses, level up at 20 na bonus na puntos. Matapos lumitaw ang quest, alam ni Raymond na kailangan niyang gawin ito. Dahil iyon ang kaso, gusto niyang mag-isip ng positibo na kung maalis niya ang salot, bibigyan siya ng isa pang medalya, dahil hindi papansinin ng Imperial Castle ang isang tao na nagre-resolve ng epidemya sa gitna ng kabisera upang makakuha siya ng katanyagan habang kumikita ng pera. Napagpasyahan niyang gamitin iyon bilang foothold para makapasok sa Commerce Region. Masaya niyang binuksan ang pinto, dahil ang mahalaga ngayon ay gawing pagkakataon ng krisis. Gayunpaman, nakita niya si Rao na nakatayo sa kanyang harapan at nilinaw na hindi niya ito magagawang linlangan. Iniisip ni Raymond kung ano ang ibig niyang sabihin at kung anong uri ng random na kalokohan ang kanyang pinag-usapan. Hindi sigurado si Rao kung paano niya nakukulam ang mga taga-slum, pero alam niyang niloloko sila dahil mapagkunwari ang mapagkunwaring paglalaro ni Raymond. Dahil dito ay namutla si Raymond, at nagtataka siya kung paano nalaman ni Rao iyon, at kung siya ay isang henyo. Bagamat narinig niyang nagtapos si Rao bilang nangungunang estudyante sa Royal Academy, mayroon pa rin siyang hindi kapani-paniwalang pananaw. Inutusan ni Rao si Raymond na lumayo at huwag nang lutisin ang epidemyang ito, dahil siya ang magresolba sa bagay na ito. Kaya dapat manatili si Raymond sa kanyang medical room at umiwas sa kanya. Galit na galit niyang sinara ang pinto at umalis, na ikinaisip ni Raymond kung wala ba siyang dapat gawin dito. Gusto niya kung malulutas ito ni Rao, ngunit ang reward at pera ng quest, minahal niya silang lahat. Ang pinakamagandang bagay ay kapag may ibang gumagawa ng kanyang mga gawain para sa kanya. Gayunpaman, nakakatakot ang epidemya, at hindi siya makapaglagay ng shield spell sa buong araw. Nais niyang sabihin na magagawa ito ni Rao, ngunit hindi ito malulutas ni Rao. Siya ay masigasig, ngunit marahil ay hindi alam ang mga pangunahing kaalaman sa epidemiology. Tinutukoy ng kaalaman sa medikal ang sanhi ng isang epidemya sa pamamagitan ng pattern ng pamamahagi at mga sintomas ng sakit. Gayunpaman, ang pagharap sa mga nakakahawang sakit ay nagiging napakahirap ng walang kaalaman sa epidemiology. Kahit na ang mga doktor sa mundong ito ay hindi alam ang epidemiology, dahil ito ang kaalaman na kasama sa pangunahing medisina. Kaya sa huli, kailangan niyang pumasok. Pero ang problema ay C-rank siya sa primary medicine, kaya marami siyang kulang sa lugar na ito. Kaya't kumpara sa dalubhasa sa lupa, ang kanyang kaalaman ay nakakaawa, ngunit kailangan niyang gawin ito. Ipinaalam ni Raymond sa kanyang apprentice na dadami pa ang mga pasyenteng nangangailangan ng tulong.
kaya dapat niyang suriin ang paligid ng mga namatay na pasyente na namatay kamakailan. Pagtibay ni Hansen, at hindi nagtagal, bumalik siya at ipinaliwanag na walang mga bagong pasyente sa lugar. Ito ay gumaan kay Raymond, dahil ang ibig sabihin nito ay hindi ito ang epidemya na kumalat sa paligid. Gayunpaman, hindi pa rin nila alam ang tiyak, kaya Hansen dapat sabihin sa mga nakipag-ugnayan sa mga pasyente na manatili sa bahay. Dapat din niyang turuan ang mga ito na pumunta kaagad sa klinik kung magkaroon sila ng asol na batik sa kanilang katawan. Ngunit dapat niyang sabihin sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala ng labis, dahil hindi ito kumakalat sa bawat tao. At sinabi ni Hansen na kabilang sa mga nakakahawang sakit, ang pinakamasamang uri ng transmission ay ang human-to-human transmission, dahil ito ay pinakamabilis na kumalat. Gayunpaman, maswerte sila na hindi ito tao sa tao, ngunit nagtaka si Raymond kung ano ang carrier ng sakit na ito. Pagkatapos, ang mga demi-human at mga halimaw na naninirahan sa Lake Ankean at ang mga pathogens na nagmula sa kanila ay maaaring magdulot ng mga nakakahawang sakit. Hindi siya sigurado sa eksaktong pangalan ng sakit, ngunit malamang na tinatawag itong hemorrhagic fever. Ang hemorrhagic fever ay isang uri ng epidemya na nagdudulot ng lagnat at pagbaba ng mga platelet, na siyang uri ng sakit na humahantong sa pagkabigo sa utak o baga. Iniisip ni Raymond kung ano ang maaaring maging sanhi ng hemorrhagic fever sa rehiyon na ito. Sa pagkakaalam niya, hindi pa nagkaroon ng ganitong epidemya si Houston. Bagamat lumipas na ang buong magdamag, hindi pa rin matukoy ni Raymond ang dahilan at pinagmulan nito, at iniisip kung sa ibang lugar ba ito galing. Biglang sumugod doon ang lalaki ni Rao at nag-aalalang hinarap si Raymond, at nagtaka siya kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ng lalaki na siya ay lingkod ni Kaplan. Ang kanyang pangalan ay Han at siya ang nag-aalaga sa kanyang guro, si Rao. Naintindihan ni Raymond ang lahat, ngunit nagtataka kung bakit siya naroon. Lumuhad si Han sa kanyang harapan at nakiusap sa kanya na iligtas ang kanyang guro, si Rao, dahil bigla siyang nawalan ng malay habang sinisiyasat ang epidemya. Maya-maya, dumating si Raymond sa opisyal na tirahan ni Rao, tinanong ang babaeng nag-aalaga sa kanya tungkol sa nangyari. Hindi sigurado ang ginang tungkol dito. Hanggang kahapon, ang kanyang guro ay nag-iimbestiga sa mga slum, at pagkatapos ay bigla itong nilanat at nahimatay. Sinuri ni Raymond ang kanyang braso at napagtantong wala siyang brain hemorrhage, ngunit mas uminit siya at pansamantalang nawalan ng malay. Bulong ni Hansen sa kanyang tainga na ang mga sintomas ay nagsasapawan sa mga sintomas ng dalawang pasyente na namatay kanina, kaya sigurado siyang patel hemorrhage iyon. Kumpiyansa din si Raymond na ito ang kumakalat na sakit sa paligid, at tinanong niya kung bakit pumunta si Han sa kanya at hindi kumuha ng mga healers sa labas ng mga slums dahil galit sila sa kanya. Ipinaliwanag ni Han na pumunta siya sa Maple Treatment Center, isa sa 3 major treatment center sa kabisera, ngunit masyadong mahal ang treatment, na ikinagulat ni Raymond. Paliwanag ni Han, nang sabihin niyang mula siya sa Quant family, humingi sila ng kambal na pina bilang treatment fees. Ang sweldo ng kanyang master raw ay nakita dahil sa utang ng kanyang pamilya, na hindi nila kayang bayaran, 2,000 pina para iligtas ang bangkaroteng pamilya. Ang kanyang guro, si Rao ay desperado na nag-aral mula pagkabata at naging administrador, ngunit hindi siya mahuhulog ng ganito. Natigilan si Raymond, dahil akala niya ay isang mayabang na maharlika si Rao, ngunit mahirap din siya tulad niya, dahil ganoon kalaki ang gusto ni Toyentina sa mga maharlika. Hindi nagtagal, namulat si Rao at tumanggi siyang kumuha ng anumang treatment dahil hindi niya ginustong kumuha ng treatment mula sa isang con artist tulad ni Raymond. Kaya ayaw niyang hawakan siya ni Raymond. Galit niyang ibinato ang kanyang unan kay Raymond, na ikinabahala ng kanyang mayordomo, si Han, at nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng kanyang guro. Inutusan siya ni Rao na paalisan ang con artist na iyon sa kanyang silid, at sinubukan siya ni Han na pakalmayan. Galit na hinawakan ni Raymond ang unan at inisip kung dapat ba niyang iwan siya dahil nakakainis siya. Si Han, ay nag-aalalang ipinaalam sa kanyang batang guro, si Rao na ang tanging healer na kaya nilang bilhin ngayon ay Serpenten, dahil ang ibang healers ay humingi ng 2,000 pina para gamutin siya. Kaya kung ipagpatuloy niya ang pagtanggi na magpagamot kay Sir Raymond, mamamatay siya tulad ng isa na nagkaroon ng sakit. Walang pakialam si Rao na mamatay sa sakit, ngunit hindi niya gustong magamot ng manggagamot na iyon, dahil sa tingin niya ay hindi siya mapagkakatiwalaan.
Ayaw din sa kanya ni Raymond, pero hindi ibig sabihin na gusto na niya itong mamatay. Si Rao ay naging masungit at mayabang mula nang magkakilala sila, ngunit hindi iniisip ni Raymond na siya ang masamang tao. Alam ni Raymond na malamang ay wala siyang pambayad sa paggamot, ngunit maaari siyang makakuha ng iba pang kapalit sa pagpapagamot sa kanya. Na kung saan ay isang bagay na kailangan niya. Hinawakan niya ang kamay ni Rao, tinanggap siya bilang administrator. At dahil determinado siyang pagalingin ang pasyente, na-activate ang Heart of Steel niya sa surgery, at na-activate din ang kanyang mahusay na skill. Higit pa rito, ang paraan sa pangasiwaan ang kahulugan ng tao ay isinaaktibo din. Dahil nakita si Rao bilang isang mean person, inamin ni Raymond ang isang kaakit-akit na aura, at hiniling niya kay Rao na tumingin sa kanyang mga mata at tanungin kung tila ba siya ay pumunta doon dahil sa masamang intensyon, dahil pareho silang estranghero. Hindi mahalaga kay Raymond, mamatay man siya o kung ano man ang nangyari sa kanya, pero ang pagpunta niya doon ay nangangahulugan na nandyan siya para sa kapakanan niya. Hindi maintindihan ni Rao kung bakit parang naging honest si Raymond, kahit na ang kanyang kumikinang na mga mata ay hindi parang con artist. Natuwa naman si Raymond, dahil ang pagsasama-sama ng kanyang Heart of Steel at mahusay na pagsasalita ay nagiging mas mahusay ang kanyang acting skills kaysa sa mga Grammy-winning actors. Kaya kahit si Rao ay hindi makita ang kanyang pag-arte, tiniyak ni Raymond sa kanya na walang ibang bagay na mas mahalaga kaysa si Raul ay isang pasyente. Nais lamang niyang tretuhin siya bilang isang manggagamot, at naisip na ituturing niya ito at aagawin ang gusto niya. Medyo natarante si Rao nang malaman na sinubukan niya itong tretuhin bilang isang healer, hindi dahil kailangan niya ng pera, at hindi niya alam na may ganoon pala kabait na tao. Hindi nagtagal, bumalik si Rao sa kanyang katinoan, dahil maaari niyang tayaan si Raymond na niloloko ang mga sibilyan ng Islam tulad nito, ngunit ayaw niyang malinlang. Galit na nagtanong si Rao kung sa palagay niya ay maaari siyang linlangin, dahil hindi siya madaling makitungo sa prerogative. Galit na galit dahil hindi gumagana para sa kanya ang kanyang panlilinlang, at nagtataka kung ito ay dahil siya ay isang nangungunang estudyante sa kanyang academy, ngunit masyadong maliwanag. Gayunpaman, di nagtagal, tinanong ng Pon ang kanyang batang guro kung gaano katagal niya sisiraan ang manggagamot na may hindi makatarungang mga pagkiling. Sigurado siyang nakita ng kanyang guro sa kanyang mga mata na pinuri ng lahat sa Bay Region ang healer na si Raymond. Kaya inisip niya kung ang gagawin niya ay pagdudahan siya bago bumalik, dahil kailangan din niyang isipin ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ang mga instincts ni Rao ay sumisigaw na ang kanyang mga aksyon ay pawang peke, ngunit alam niya na kung siya ay namatay, ang kanyang pamilya ay magdurusa. Tinanong siya ni Rao kung maaari siyang magpagamot, at pinatunayan ni Raymond. Paliwanag ni Raymond, ayon sa ancient knowledge, ang nakakahawang sakit na ito ay dulot ng pagbaba ng platelet sa katawan, kaya kailangan niyang bumawi sa kulang nito. Hindi siya tiyak kung ano ang sakit, ngunit alam niya ang pathogenesis at sanhi, kaya naman mas madali niyang nalaman ang paggamot at mapagaling siya. Ipinaalam niya kay Rao na kailangan niyang bigyan siya ng dugo ng iba, na ikinagulat niya at nagtakasihan kung anong kalokohan ito. Inakala ni Rao na ito ay isang devilish method, kaya ayaw niyang tanggapin ito bilang malupit. Iyon ay isang malinaw na reaksyon na inaasahan ni Raymond, bagaman ang pagsasalin ng dugo ay ang karaniwang paraan sa lupa, hindi sa Lightens Iana. Kaya sinubukan niyang kumbansihin siya dahil naiintindihan niya ang kanilang pag-aalala. Nilinaw niya na ito lang ang paraan at hindi ganoon kadelikado. Gayunpaman, galit na inutusan siya ni Rao na umalis dahil hindi niya gustong sumang-ayon sa devilish method na ito. Alam niyang con artist si Raymond, at narinig pa niya ang mga chismis na nagsagawa siya ng mga eksperimento laban sa mga taga-slum sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanila. Alam ni Raymond na ganito ang naging reaksyon niya, kaya nag-isip pa siya ng preventive measures. Hindi makapaniwala si Raymond na natatakot siya sa bagong paggamot, ngunit naisip niya na kailangan niyang maging iba, dahil siya ay nasa tuktok ng kanyang klase sa Royal Academy at kahit isang henyo, nahulaan niya na si Rao ay walang pinagkaiba sa mga taong walang alam, at ang kanyang mga salita ay masyadong malupit upang tumagos sa kanyang dibdib, bilang siya palaging naiisip ang kanyang sarili na naiiba sa iba. Galit na galit si Rao dahil ang con artist na iyon ay naglakas loob na tawagin siyang ignorante kahit na siya ay nasa tuktok ng klase. Pagkatapos ay nakuha niya ang ideya na kung si Raymond ay isang con artist na tapat na gumagamit ng mga sibilyan ng mga slum, kailangan niyang patunayan ito sa kanyang sariling katawan.
kaya't pumayag siyang tanggapin ang kanyang pamamaraan, ngunit ang kanyang mayordoma na si Han ay nag-aalala tungkol sa kanyang batang guro. Binalaan ni Raw si Raymond na kung may nangyaring mali sa kanyang pamamaraan, dapat siyang mas handa na magbayad para sa mga kahihinatnan. Sang-ayon si Raymond, ngunit may isang kondisyon din, kung matagumpay ang kanyang paggamot, kailangan niyang gantimpalaan siya ng isang bagay.